Yes, Miss Cathy, pansamantala muna sinarado sa mga motorista at sa mga tao. Ito ang bahagi ng F. Torres Street. Ito ay sakop ng Santa Cruz sa lungsod ng Maynila. Alas boundary lang ito ng Santa Cruz at sa Binondo, Maynila, malapit sa Ongping. Yun ang makarangang bumagsak itong tinatawag na crane lift o yung ginagamit sa isang construction site dito nga sa nabanggit na lugar. Dahil sa pagkakapagsak nito, nagbagsakan yung mga safety net. Ano to, halo-halo na to, parang safety net to na may scaffolding, pero ito yung nakapwesto sa ibabaw ng kalsada para masiguro na walang masasaktan na sinuman doon sa mga falling debris. Sa ngayon ay isang truck yung nakita natin na bagsakan nitong tinatawag na crane lift. Ayon na sa mga otoridad, ito rin ginagamit sa pag-angat ng mga gamit o yung mga gamit sa construction. Dahil ito ay napakataas nitong condominium ba itong tinatayo na to? Magkano palapag sa inyo? Ito. 50 po ata. 50 50 po ata. Hindi pa po confirm. Hindi pa po confirm. May info ba kayo siya kung may nasugatan? Slightly injured din daw po ata. Slightly injured. Pero wala namang namatay. Wala po. Okay, salamat po. LA, pakiulit lang, isang- hindi namin masyado narinig. Ilan yung sugatan? May isang bine-verify sila dito, minor injury, at wala naman silang naitalang nasawi sa ngayon dito sa pinangyarihan ng insidente. May mga tauhan na rin kasi dito ng Bureau of Fire Protection mula sa Manila Fire District ang responde dito sa lugar. Yung nakausap natin kanina, tauhan mula sa Manila Police District na siyang unang responde dito sa lugar. Medyo mapanganib lang talaga dito sa lugar dahil may mga lumaylay na poste, may mga lumaylay na kawad ng kuryente, mga wire mula sa telcos, kaya talagang napakatindi ng iniwang pinsala nito. Imaginein mo yung safety net, medyo malaki lamang yung itulong talaga nito. Dahil kung wala ito, malamang yung isang truck na nabagsakan, malamang na UP yun. Dahil initially parang mga kargang buhangin daw yung laman ng crane lift. Kasi hindi naman siya yung totally na crane na mahaba, yung pinakabakal. Ito yung parang crane lift lang, yung parang siyang square na bakal na pinaglalagyan ng mga materyales kaya ng mga buhangin, ng mga bakal para maiangat sa pinakamataas na bahagi nitong tinatayong gusali na ito. Initially, sinasabi ginagawang condominium ito na nasa halos 50 story. Napakataas! Kailangan mo talaga tumingala para makita mo yung pinakatuktok nito mula dito sa pusod ng Santa Cruz at Binondo. So sa ngayon ay ongoing pa yung ginagawang investigation dito upang matukoy yung sanhin nitong aksidente. At ang binabanggit dito ng mga tauhan ng Manila Police District, sir, pasamantala muna pinatigil yung construction dito. Parang ang bigyan dahil itong sinasagong investigasyon na ito. At may mga safety officer na rin tayo na mula dito sa gusali, nandito sa lugar. At susubukan pa natin makapanayam upang makahingi tayo ng karagdagang informasyon kung ano pinagmulan nito. Yes, Miss Cathy. So yung truck na nabagsakan, nakaparada lang yon dun sa tabi nitong construction site. Ganun ba? O bahagi rin ng construction yung nabagsakang truck? Ito, lalapit na lang ng konti. Parang nakaparada to eh. Sir, nakaparada lang ba kanina yan? O dumadaan yan dito? Nagbababa ng mga... Okay. Part daw to ng construction at posibleng nagbabagsak daw ng mga ginagamit dito sa construction site. Even nagbababa ng mga gamit. Pero kung makita natin yung truck, medyo buo pa naman, nabasag lang yung windshield niya kasi doon talaga tumama yung bahagi nitong safety net. Itong safety net na ito, gawa to sa yero, mga tubo na bakal, at yung bumagsak, Miss Cathy, solid na bakal ito. May mga kung siguro hindi lang 50 kilos yung bigat nito. Pag kung ang tao na bagsakan nito, talagang hindi mag-iiwan ng buhay ito, kahit maswerte na lamang talaga na walang taong naglalakad dito doon sa pinagbagsakan nitong tinatawag na crane lift ayon doon sa Manila Police District. Ito, nalapitan natin, mga buhangin yung laman, Miss Cathy, itong crane lift, at solid na solid yung bakal nito eh. Talagang napakatindi nito. Buti na lang talaga merong safety net dito. Kung hindi, talagang mas mapupuruan yung truck. Yes, Miss Cathy. Hindi madaanan ngayon itong anong street uli yan? Para dun sa ating mga motorista na maaring nandyan sa paligid at nagpaplanong dumaan, pwede bang daanan pa rin yung kalye na yan dyan sa may construction site? Nako, yun nga problema nito, Miss Cathy, malabo-labong madaanan pa ngayon dahil hindi pa ginagalaw ng mga otoridad para sa kaligtasan ng lahat. Kaligtasan ng mga construction worker, kaligtasan ng mga tauhan ng PFP, ng mga police. Hanggang sa ngayon kasi hindi pa ginagalaw ito kasi ina-assess pa nila eh. Kasi once naggalawin kasi ito, maaaring yung ibang bahagi ng safety net na gawa sa mga bakal, mga tubo, pwede pang bumagsak ito.
Kasi ilang mga paa nito medyo nakabaluktot na eh. Kung makikita mo, kaya hindi pa nila hindi pa ito nadaraanan ng mga motorista. So sarado ngayon, anong street uli yan, LA? Pakiulit lang para doon sa mga nakikinig. F. Torres Street, dito sa may area ng Santa Cruz, malapit na to sa Binondo, sa Ongpin. Kung manggagaling ka ng Avenida, ito yung isa sa mga kantong kakananan mo. Bago ka makarating sa Ongpin, yung tindahan ng mga alaas dito. So ito isang kanto yung pagitan mula doon sa mga tindahan ng alahas dito sa may Ongpin. At ito sa ngayon hindi muna nadaraanan ng mga motorista. Hindi na rin muna kasi pinapasok yung mismong pinagbagsakan nito. Ito yung pinakilalim sa bangketa muna pumupwes yung motoridad kasi ina-assess pa talaga yung naging pinsala nito. Dahil bukod nga doon sa safety net, bukod sa truck na nabagsakan, talagang napakabigat. Miskati, solid na bakal na may kargang mga buhangin. Yun yung bumagsak dito. Nakalaylay ngayon yung napakaraming kawad ng mga telco. Hindi ko alam kung minaapektuhan ditong kawad ng kuryente. Kaya medyo mukhang sa tingin ko, medyo matatagalan ito bago tuluyang mabuksan sa mga kalsada, sa mga motorista, itong bahagi ng F. Torres Street dito nga sa lungsod ng Maynila. Yung mga dumating na rin dito na mga taon ng Philippine Red Cross at nakahanda kang umalalay sakaling may mga maitalang nasugatan. Pero ayon sa ulat ng MPD, isa yung naitalang nasugatan dito pero minor injury.